Yan, binibig sa ating lahat, pag-asa ng buhay natin. Pero ibabot ka natin Panginoong Jesus, ating Panginoong Diyos na and everything, we have to give thanks unto the Lord. This is the way of God concerning the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po sa Lord, mga kapatid. Salamat din po sa inyong mga presensya. Patuloy tayong papakalawak, tsatsaga, especially that we are living in these last days. Hopefully, mga kapatid, that every one of us, we can make it. Di ba masarap yung pagdating ng araw, sa laki ng langit, di ko alam kung paano tayo magkikita-kita. Kasi malaki pa sa universe yun. Eh dito nga lang sa mundo di tayo magkita-kita ng mga tao, mga kapatid. I don't know how the power of God will work doon sa langit. There, the end of the day, kita tayo sa langit, di ba? Nakakatuwa po yun. So, isa sa mga bagay na pagkatsaga po natin sa kanyang mga salita, po tayo, yung mga trabaho yung ilan, nag-aaral. Iba naman mga kapatid, may negosyo, but at the end of the day, mayroong mga ganitong pagkakataon, ay samantalayin po natin. Kaya salamat sa Lord. So, sige po, with that, let's pray. Father in heaven, thank you so much for this thing that God brought us here singing the song. Thank you for the songs that you imparted in our works to be sung. And thank you so much, Lord, that you are here, especially, Lord, that we feel your presence, Lord. And as we go on once again to the preaching, the teaching of your words with us, teach us, Lord, with your heavenly wisdom. And the one that we will be using, Lord, with the double portion of your anointing wisdom as well. Pray also, Lord, that you be with him, and everything that he will say will be in accordance to your will. Thank you so much, Lord. Every one of us will be hearing also your word. I pray, Lord, that our hearts be ready. Thank you so much, Lord, once again belongs to you. Honor, power, and graces in the name of our God. In Jesus' name. Amen. You may be seated now. So as we go back sa ating last lesson, mga kapatid, concerning 7 Corinthians. So, babalik-aralan lang natin yung mga last parts po, especially kung sa verse 10. Dahil ito po yung isa sa mga crucial part sa sinabi po ni St. Paul, despite every hardship na ginawa niya po, mga kapatid, kung naranasan niya, ito yung mga katagal na magtawin po sa kanya. Sabi niya, kaya nga po yung nagagala sa mga kahinaan. Wala po. Wala. Naiwan mo. Sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausip, sa mga paghihinagpis, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. So lahat ng ito dinanas po ni St. Paul. So, at his term, sabi niya, ako'y nagagalak. Ako'y nagagalak. Dito po sa New King James, ang ginamit niya po, verse 10, I take pleasures. I take pleasure. Para sa kanya, serving the Lord our God, despite of experiencing hardship, despite of experiencing trouble, infirmities, ano pa sabi niya? Reproaches, needs, persecution, distress, etc. But for him, these are all pleasures in serving the Lord our God. So he we will be pointing first, brothers and sisters. Pag naglilingkod tayo sa Lord, tandaan niyo po lang yan, wala pong sayang dito. Diba? Ang tagumpay ay tagumpay, ang kagbibuan, mga kapatid, ay tagumpay din. Yan yung kakaibahan sa paglilingkod sa Panginoon. Even in our infirmities, it will become an opportunity for the Lord Jesus Christ to
to empower us, mga kapatid. So ano po yung isang gusto natin sabihin po dito? That with our weaknesses, yung strength ng Panginoon, mga kapatid, ay nagiging perfecto po yun. So, sabi niya dyan sa English, for where I am weak, then I am strong. So ngayon guys, alam ko may mga pinagdadaanan kayo, mga kahinaan, mga problema, mga pagsubok, but at the end of the day, take these things, brothers and sisters, as an opportunity to serve more the Lord Jesus Christ. And also, that the power of the Lord Jesus Christ will be seen in our difficulties. Yung actually, ang isa sa pinakamaganda sa pagiging Kristiyano natin at pagiging Diyos ng Diyos, na wala pong natatapon sa atin at wala pong nasasayang. Okay? Now the next thing, mga kapatid, i-check natin mga kapatid yung susunod. Sa ba tayo natapos? Tuloy natin sa 11. Ako'y naging mangmang, pinilit ninyo. Ako'y sana'y naging inyo. Ako sana'y dapat ninyong purihin. Sapagat saan man, ay hindi ako naging huli sa ibang mga dakilang apostol. Tinatawag ng mga super apostles. Bagaman ako'y walang kabuluhan, ako'y naging mangmang, pinilit niyo ako. So, going back to the previous lesson this Wednesday, nakita niyo po doon, marami namang mga ginawa sa apostol Pablo, marami siyang narating, pero hindi niya yung binandera lahat. Hindi niya yung pinangalandakan. Ngayon, dahil na may mga super apostles, they take within themselves na magaling silang mahusay. Sabi ni St. Paul, ganyan pala gusto niya, natagal ng baraha, pero yung pamamaraan na yan, pamangmangan yan eh. Pero dahil pinilit niyo ako maging mangmang, sige, ilalatag ko yung mga nangyari at mga narating sa buhay ko. So naalala niyo yung mga kapatid, mabigat ang mga dinaanan ni St. Paul, mga pinag-aralan ko ni St. Paul. Okay? Now, the next thing, check po natin, hanggang 30 na yan, kaking. Ito ay yung mark ng isang totoong disciple. Tunay ng mga tanda. Yan na, lahat ng matatanda ng sabi amen. Hindi, iba yung old, iba yung mature. Tanda lang. Okay, so sabi niya, tunay ng mga tanda ng apostol, ano yun, yung power ng nangyari sa inyo, ano yung una, sa buong pagtitiis. Kaya kasama palagi natin yung pagtitiis. Sabi mo sa katabi mo, kamag-alala, hindi mo, mag-alala, makakaakyat ka ng langit. Yes, hindi mo, makakaakyat ka ng langit. Tiisin mo lang ako. Madulas. Okay? So, tayo mag-alala, part of our serving the Lord Jesus Christ, kailangan natin pagtiis. Ano ba ginamit dito? 12, perseverance ang ginamit. Sa patalangin na natin po. Last week, ano pa? Yung tanda. Sa pamagitan ng mga tanda, ayun na naman yung tanda ko. So may mga signs talaga, may manifestation. Isang totoong lingkod ng Diyos. Church, tandaan niyo po yun na hindi mo pwede sabihin tagapaglingkod ka ng Lord tapos walang manifestation sa iyo. Walang tanda. So paano ka makikilala? Parang brand niya ng t-shirt. Paano makikilala yun? May pangalan. Although yung iba, nakikilala ka naman, dinadaya nila, pero at least may pangalan. Okay, magkakasubukan naman yun kapag nilaban mo, halimbawa, original na gamit, pag yung mixed fake po yun. But then they are after of the tanda. Okay? Sa ganun din yung mga disciples. Ano yung tanda niyo? Pag sinubo ka, malalaman kayo, magtutukan lingkod ng ating Panginoon. Alam mo yung tipo, magulo na, mabigat na, tapos hindi ka pa rin ang itisod. Nagpapatuloy ka pa rin. Ano ba? Kapagbalaghan at mga gawang makapangyarihan. So, meron ng milagro pa rin na nangyayari sa atin. Alam niyo, minsan practicing yung kailangan ng Panginoon. Isakit kayo, isakit alam ninyo, ipag-pray ninyo mga kapatid, malay nyo,
gumaling yung sakit na yun. O kaya, claim something special from the Lord. Bawa, may matindi kang pangangailangan. Yung very impossible na makuha mo yung bagay na yun. Ipag-pray mo yun and claim it to God. Mga miracles, kaya gawin pa yan. Kaya gawin yan ng ating Panginoon. Hindi pa po yan, hindi yan inaalis sa Bible. Alam niyo po mga kapatid, ang naging danger lang kasi sa miracle, inabuso ng marami. Ginawang negosyo. Inom kang tubig. Pag nainom mo yan, gagaling ka sa iyong karamdaman. Ito, langis. Lagay mo sa tiyan mo. Tapos, mamaya gabi, lilipad ka. Diba? So, pag-aswang ka na yun, yung manananggal. Sa makikita niya mga kapatid, may milagro ka rin dati. Actually, isa sa mga milagro yung pagbabago ko ng buhay po natin. Okay? Sa tandaan niyo yun. Dapat nakikita yan araw-araw, may progression sa atin. Tapos, pwede naman. Ako alam ko wala akong gift ng ng healing. Meron akong gift ng healing in the sense na nililayans ko minsan ang sarili ko. May times gumagaling. Si Aiden dati, nililayans ko yan. O, lumaki yung katawan. So, may mga times instant nangyayari yun eh. Pero minsan, hindi naman yung pagkakalob ng Lord. Halimbawa, ano tawag dito? Putol yung paa. Nilayans ko, bumalik yung paa. Medyo, pwede gawin ng Diyos yun. Kaya lang ang nakakatakot din yung yung kasunod na bagay. Baka hindi mo ma-handle yun eh. Okay? O kaya, pwede yung patay, nabuhay. Pwede naman gawin ng Lord yun. So, kaya naman hindi ginagawa ng Lord. Kasi mas delikado po yun. Kung mabuhay, baka mamaya, ikaw na umangkin ng iyong anong nangyari niyan sa iyo na mapunta yung kapurihan. Okay? So, may mga miracles. Halimbawa, ikaw mga simple miracles. Maraming nag-apply, kaya yung classmate ko dahil. Actually, hindi ko siya classmate, ayan siya sa akin. Nag-apply siya ng trabaho, mga kasabayan niya. At ngayon, Ateneo yata at saka UP. So, parang nag-apply yun, magagaling din mga yun. Malaking kumpanya, kilala yun sa Makati, mga kapatid. Katigin niya, wala na. Kasi when it comes to credential, talo na siya. Pero hindi niya alam, hindi malaman na sa Lord. Siya yung tinanggap. Yung nag-i-interview pala, Christian. Yan mga simpleng bagay na hindi natin makita, mga kapatid. Yung isa ng Kristiyano, 10 piso yung pamasahe yung sa apply niya, pero 5 piso lang yung kanyang pera. Sabi niya sa konduktor, pakibaba na ako kung saan ko abot na 5 piso kasi mag-a-apply siya. So, pinaba siya kung saan na yung 5 piso. Dati pa to. Tapos nakakita siya ng isang vacant o hiring, may bakante. Ibig na pumunta siya doon sa dapat yung pupunta sa dapat ng puntahan, nila na siya kayo ng Lord doon lang sa pang-5 piso pamasahe. Apply siya baka pag-instant natanggap po siya. Ninabaltaan niya, sa pupuntahan niya, ang dami pala nag-apply, maraming kung hindi natanggap. Mga milagro pa rin yan ng Lord, mga kapatid. Hindi mo lang napapagising. Yung gising ka lang sa umaga ng Lord, milagro yan. Amen? Paano ko ang hali ng gising? Hindi na milagro yan, kapag yan. Okay? So, ano ba? Ang makapangyarihan sa pagkatanungan, ang namin ikinahuli sa ibang mga iglesia, ako'y hindi naging pasanin sa inyo. Patawad ninyo sa akin ang kamalihan ito. So, the next thing, mga kapatid, saying that the true marks, one of the true marks of a good disciple, mga kapatid, ay ito, hindi sila naging pabigat sa kanilang mga tinuturuan. Hindi sila mga kapatid na naging, anong tawag yan, pasaway sa kanilang mga tinuturuan. Although ang church may trabaho po yan para sa mga manggagawa, but this time, mga kapatid, the same point, isa sa mga kawitang bagay mo ay hindi po siya nagpabigat. Okay? As much as possible, yung talent niya, skill niya, ginamit niya para makapag-ministry,
And at the same time, mga kapatid, with his ministry, tinulong niya pa rin po yun sa kanyang ministry. I mean, with the skills na meron po siya, ginamit niya pa rin po yun para po siya makapag-ministry. Di ba masarap yung ganun, mga kapatid? Nakakaya ko, pastor ako. So ayaw ko maging pabigat din sa inyo. Ayaw ko yung mga dito mag-aambakan pa kayo sa birthday ko, tapos bibili niyo ako ganito. Huwag na po, mga kapatid, kasi mas kailangan niyo. Pero kung nararamdaman niyo, diyan ay pagpapalain na, hindi ko naman yun dinidisregard ko kaya pinapaliwala ko kaya tawag dito. Siyempre, we appreciate, mga kapatid, yung mga biyaya ng Lord. Kasi biblical din naman yun eh. Biblical din naman yun. Marami na nangyari din sa amin yan eh. Di ba naglalagay sa kapatiran, naglalagay kumakain dati, tapos doon pa sa isa, pinagpala ko sila ng ating Panginoon. That's biblical, mga kapatid. Dati namumupaan na sila si Marong Katoto, mga kapatid. Pero doon kami pinapakain lagi, every Sunday. Ano nangyari? So, pinagpala siya ng Lord. Nabili siya ng lupa, nabili ng bahay, tapos umanda yung kanyang buhay. Ito, mga kapatid, isa natin kapatiran nasa abroad. Dati, doon din natin pinapakain. Unos, sa ganyan niyang kalagayan na matatanggap pa siya kasi worry niya yun dati. Dahil parang 40 na yata siya, no? Pupunta siya sa ibang bansa, para hindi siya matanggap. But that's a miracle of the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya huwag kayong anong tawag yan? Huwag kayong maghinawa dahil may parang sa atin ang ating Diyos ng buhay. Okay? The next thing, ayun na. Ang Corinthian Church kasi, mga kapatid, they questioned Apostle Paul. At itong mga to, ni-remind ko niya ni Apostol Pablo yung tinatawag niya pong apostolic leadership, apostolic authority. Ang apostolic authority and leadership will be seen sa tinatawag na sacrifices for the church, tinatawag na dinidemonstrate, tinatawag na pagpaparaya sa church. Diyan mo makikita yung totoong nagpaglingkod ng ating Panginoon. Okay? So ano ba, mga kapatid? Yung mga godly leaders natin, sinatsaga nila, tinitiis nila yung mga hirap, pagod, para lang po tayo mapaglingkuran. Okay? Inahabi. No problema. Ano ba meron dito sa pinag-usapan natin? That the true servant of the Lord Jesus Christ, the true disciple, hindi po siya nagmamanipula ng tao. Hindi siya nagiging mabigat at hindi siya nagmamanipula ng tao. So, i-check yun, mga kapatid, kung ang inyong mga leaders pinamanipula na kayo. So, sobrang naman dito, wala naman halos na kapatid. Yung iba talaga, pagkikita mo, talagang minamanipulate nila eh. May mga religion na gano'n, may mga leaders na gano'n. So, sa akin naman, sobrang wala naman. Wala naman ako sa inyong tawag dito. Wala naman tayong, ito ba, kailangan mo gawin. Pinapakita ko natin pwede mangyari. Pag ito ginawa mo, ito pwede mangyari. Pag ito ginawa mo, pwede mangyari. But to impose at insist, excuse, yung mga gusto namin, doon mag-ingat na po kayo ng mga kapatid. Ano yung mga pastor naman kasi mga gano'n eh. Ayaw pala yun ng ating Panginoon. Okay? Because we only have one authority, and that's the Lord Jesus Christ. I mean, may mga pastors, may mga workers na may kumakarisma. Kaya, naman tayo lumilinya, gusto naman ng ating Panginoon. Gusto ko naman ito yung leadership natin na, okay, you can serve the Lord. It's a choice. Diba? Yung iba nga dito, matakagal na, aalis pa. Hindi ko sinasabi, wow, huwag kayo umalis. Huwag niyo akong iwan. Hindi ako ganang tipong ako, mga kapatid. Kasi choice mo nga yun.
Pag nagpaalam ka, lagi ko lang tinatanong sa iyo, yan ba yung kalooban ng Diyos? Pag sinabi niya kalooban ng Diyos, pangalawang tanong ko lang, paano mo nalaman ang kalooban ng Diyos? Inausap ka ba ng Diyos? Simple lang naman eh. I mean, nakareceive ka ba ng mensahe mula sa Kanya? Pag sinabi niya, oo, hindi. Ba't mo haharangan o pipigilan ng mga tao na gano'n? Eh, Diyos din kumausap sa kanila. Yan lang naman yung basic. And with that, malalaman mo talaga kung yan ay totoong kalooban ng Diyos. Kasi may mga tao gano'n na pinipiling lumipat o umalis without any, concrete reason. Kasi yung rasyonality natin minsan, medyo baliktunan na mga kapatid eh. So sana, huwag tayong maging gano'n. Sometimes, sometimes, many times, ito yung problema natin, yung ating emotions. Okay? Now, punta na tayo. Okay, sa susunod. 14 to 15. Narito, ito ang ikarto na aking nang pumarihan sa inyo. At ako'y hindi magiging pasahan ninyo. So the next thing, mga kapatid, sabi niya, punta ako sa inyo for the third time. Pero, hindi ako magiging pasahan sa inyo. Ang sarap siguro gano'n naman ito. This man doing his ministry, this man serving the Lord, this man, mga kapatid, pinapapunahan ng church o pinabanatan siya, kaya gusto kumuha ng leadership. Tapos sabi ni St. Paul, pupunta ka dyan. Pero pagpunta ko dyan, hindi niyo ako magiging pasahin. Bakit niyo po sinabi yun? When it comes to food, when it comes to materials, hindi yung pinapasagot ni St. Paul sa kanila. Talino ni St. Paul eh. Bakit? Kasi isa sa big tendencies niyan ay matusumbat mo sa kanya yun. Kaya nga di ba may one time, sinabi ko ni St. Paul na bagamat kami ay worthy sa pagtanggap ng inyong mga pagpapala, kasi kami naman ay nagtatrabaho sa inyong spiritual na bagay, hindi kami nagloloko. But for the sake, mga kapatid, of peace, for the sake, mga kapatid, of no argument, for the sake of, tawag dito, yung maging pabigat siya, for the sake not to be the burden. For a burden sa church ng Kogi, sabi niya, pupunta ko dyan. Pero, huwag niyo akong isipin. Hindi ako isipin. Kaya ko yung sarili. Kaya ko mabuhay. Okay? Sapagat hindi ko hinahanap ang inyo. Kung galing simple, no? Purihin niya sa buhay niya. Hindi ko hinahanap. Ano yung hinahanap niya? Kundi kayo. He was not after of the material. He was not after of the money of the Corinthian people, the Corinthian church. But he was after of their souls. He was after, mga kapatid, of their souls. Gusto niya may ayos ang mga balik ko ng pag-iisip ng mga tao ko, yung mga baliktad, mga kamalian at kasalanan. Sapagat hindi nararapat pagtipon ng mga anak, ang mga magulang, kundi ang mga magulang, ang mga anak. Sige, meron ako yan. Meron yung sasabi sa kanya, pagdating ng araw na bigyan mo ko ng kotse, pagdating ng araw na kailangan, may mga magulang na gano'n. Pinag-aaral naman hindi yung anak, and afterwards, iahon mo kami sa hirap. Sabi yan, yan yung biblical. Sabi ni St. Paul, hindi, sapagat hindi nararapat pag-ipon ng mga anak ng mga magulang. Hindi talaga biblical eh. Kaya yung mga magulang, pag kinunod, makinig po kayo, hindi natin negosyo ang anak. Nakatulong sila, purihin ng Diyos. Pero may obligayin yung mga anak na maging pasahin kayo. Pero kung matutulungan niyo naman po sila ng maayos at tama, Diyos ang hindi po dyan para po kayo ay kalinatin araw-gabi. Pero ang obligahin po sila, mga kapatid, medyo mabigat po yun eh. Okay? So, niloob ng Lord, may buhay sila. Niloob ng Lord, sa iyo lang yan lumabas, sa iyo lang yan dinaan ng ating Panginoon. Pero, mga kapatid, meron na din, magpapamilya yan, magkakaroon ng sariling buhay yan. So, yan yung sabi ni St. Paul. Hindi talaga sila dinesign para kalinatin ang magulang when it comes to obligasyon. Bagamat ang isang matinong anak naman ay nakikita niya ang pangangailangan ng magulang. So, kung matinong naman yung anak, tutulungan po yun. Ito naman kasi ang danger minsan yan eh. Ba't tayo yun? Kasi magsusumbatan po yan eh. Diba?
may mga times, sasabihin ng magulang, ako nagpalaki sa iyo, ako nagpaaral sa iyo. Eh kung sabihin ka ng anak mo, eh ba't mo pinaaral? Di ba? Ayun yung iniiwasan ko natin dito. Pero kung tuturuan mo siya ng malasakit, kung tuturuan mo siya ng mga biblical foundations, tuturuan mo siya mga kapatid na rin, mga biblical principles, siya na mismo mga kapatid, ang gagawa ng paraan para ikaw na magulang ay hindi ka pabayaan. Maraming makikinig mga anak naman eh. Di ba? Naalala niyo yung isang magulang na nililinis niya mga kapatid yung isang bakal, may baho. Naalala niyo yung kwento? Nililinis niya. Ay, sabi ng isang bata, yung baho, lumapit sa kanya yung tatay. Sabi niya, Dad, anong ginagawa mo? Sabi niya, Dad, nililinis ko po ito. Sabi niya, bakit saan naman yan? Para pagdating ng araw, Dad, dito kita pakakainin. Sa baho, nakulat kayo yung tatay, bakit na? Dad, kasi yan yung ginagawa mo kay Lolo, sa rin ko siya pinapakain. So nakikita pa rin ng bata na yung tatay niya, doon yung pinapakain yung tatay niya. Okay? Tatay yung bata, pinapakain yung tatay niya. So naisip yung bata, pagdating ng araw, gusto ko pala ng ganyan ha, pag ikaw tumanda, ako na may lakas, kaya hindi ka makakainit. Pero wag ka dad, nilinis ko kayo. At least nagilis. Di ba masakit siya mga kapatid? But when you teach your child or children, ang mga anak naman natin pag nasa Panginoon eh, maniwala na kayo mga kapatid, kayo uunahin yan. Okay? Pagpapalaki nyo yan ang tama. Ito nga, sobrang laki nito eh. Ano pangarap sa akin yun? Ano bibigay ko? Sabi sa akin? Barat ko. Sabi ko sa natin papalaga, gagawa daw siya ng dagat sa taas. Di ko alam eh. So, papagawa siya ng dagat sa taas. Yan ang pangako niya sa aking barat ko. Ano po yung application natin dito? Nakakapatid. So we have here genuine leaders na pinapriority natin ang alin? Ang tao, hindi ang possession. We prioritize people na their possessions. Di ba? Masarap no? Sa ministry ito kayo yung magpapatunay. Nakakapatid. May matang tao dito. Wala yan. Ano sa totoo lang, kahit birthday, hindi mo nangihingi sa inyo eh. Yan nga yung question, huwag na akong ilagay sa Facebook, yung mukha ko. Happy birthday. Kung ano nga, huwag na akong ilagay. Okay nga yun, mga kapatid. Kasi, dami. Reply ka pa. Thank you. Hindi mo sinasabi masama. Gusto naman natin yun. Pero natutunan ko yun sa isang pastor na kaibigan ko eh. Hindi naman kami anong tawag yan? Anti-happiness o I don't know, di ba? Hindi naman kami gano'n. Pero sabi niya sa akin, oo, bati ng bati. Masaya naman yung mga yun. Kaya nung sabi niya gano'n, mag-focus lang tayo sa Panginoon. Diba? We appreciate mga kapatid. Kung ahandaan niyo sa Sunday, I appreciate. Pero ako namamali. Kahit huwag na mga kapatid, para hindi mo masaya ng mga gastusin. Perahin mo na lang. The next thing is spiritual parenting. It involves giving na taking. Nandiyan ha? Ang mga spiritual parenting natin, tayo. Involve natin dito talaga magbigay. Hindi tayo kumubura. Hindi tayo kumuha. Mas gusto natin na magbigay. Ito akin po usap ko kagabi. Sabi po, pag ikay nakatapos na, wala kang utang na loob sa church. Pagdanda ka ng buhay mo, kung gusto mo magbalik ng biyaya, gamitin mo na lang yan sa mga susunod na generasyon. Kasi ay pagpapalain kayo ng Lord. So pag kayo na may kakayanan, ang tulungan nyo na lang mga kapatid yung susunod sa inyo. Nag-guess ninyo? Huwag na kami kasi meron na kami. Hindi naman talaga ako ng marangya. Ang mahalaga na yung susunod ko sa inyo. Kasi kung mawala kami, marami ng mga less fortunate na sila dapat tulungan. Ang gusto ko ibahagi sa inyo.
meron kayo nakikita magandang bagay sa mga leaders ninyo, especially kayo mga kabataan, yun yung gayahin nga, isa yung mga kapatid, umabot talaga kayo ng mga less fortunate. Yun yung kailangan ng church mga kapatid. At yun yung tatak ng isang tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. So we're not after of taking, mga kapatid, we're after of giving. Okay? The next thing, mga kapatid, about spiritual parenting, alam niyo mo ang pagmamahal daw natin sa ministry. It often, it is very costly. Yan yung totoo. But you know what, brothers and sisters, ito yung pagtatanim natin na hindi mo nakikita minsan nakaagad na dyan ang bunga. Pero pag ito naman yung nagbunga, mga kapatid, yung returns nito, yung balik mo nito sa atin, higit pa, higit doble, higit triple sa mga itinanim mo. Who knows, mga kapatid, ito nakita ko ang biyaya ng Lord. May mga tinulungan tayo, doon pa tayo sa kapila. May mga tinulungan tayo, pinupuri natin ng Diyos. Ang church, tumutulong rin, may mga pinag-aaral, may mga inaabot na ng ganyan, may mga... Naalala ko, may isang kapatiran dati, bagong-bagong ako sa church. Ganun pa mag-shot, kasi ngipin ng pag-aaral. Tinawag ako sa bayan, sabi, Pastor. Nauna kasi kilala yung ngipin eh. Pinapunta ako sa bahay, sa daming kwento. Donate ako sa church, Pastor. Ano ba eh? Ako naman, kasi siyempre, yung church, putik-putik pa, konting simento lang yun. Yung unang-una, parang bodega siya. Sabi niya, dudunate daw siya ng... Ano ba yung dudunate? Speaker yata. Kasi walang speaker nun eh. Wala ka na lahat. Yan naman, dudunate. Kasi nasa bayan, kwento ko. Namuha-muha niya, nagpakay ng pala talaga. Pastor, ano ka ba dyan, pamiling bigas? Ano yung naman natin na ano? Minsan, ang offering lang talaga, wala na nagtatides. 40 pesos, 87. Pag sumasama lang sa brother letter, bumapalo yun, mga 287, 283, 321, mga ganun lang yun. Hindi pumapalo yun ng 500. Sinanilita, magbibigay yan. Medyo wala na ng bago yung nanilita. So, kung magkano lang may abot, mga kapatid. So, ganun ang isa yung church. Maganda na may trabaho ako. Kaya hindi ko galing iniintindi. Hirap din na. Wala pa akong motor-ton. Ganitong Miyerkules, pupunta kami. Ako lang madalas mag-isa. Tapos ng gawain, 30. 9 o'clock pa yan tayo. Hindi ko maganda. Mag-7 ko na yung pa kami. Uwi ka. Biyernes na naman, babalik ka. Sabado na naman, babalik ka. Tapos Linggo na naman, babalik ka. See, siguro nabutan niya yung isa, nakikita niyo, natutulong lang ako na sa gilid-gilid eh. Gano'n na lang po yun, maharapang takot yung mga kapatid. Pero wala tayong, pinupuri natin ng Lord, wala tayong nagapyano. Wala talaga akong yung tinutusan na, basta kayo tignan mo ako ng gabi, hindi ko talaga maalala yung tinutusan kong magpit. Basta pero, sinutusan mo ito magpinta ng kapit. Siya din yan eh. Kahit kailan, isa pa rin sa ligay ko, Mr. Kelly, nagtatanong sila. Pero kahit kailan wala ko ako inutusan. Si King lang na yun. Si King na inutusan ko yan. Diba? Sayaw ka namin. Joke lang. Yun lang yan si King lang kasi King. Pero noon wala, si King inutusan ko eh. Pero ganito. Kahit kabataan wala ko inutusan. May karapatan ako utusan na ito, hanapan ko rin. Diba? Magkamukha naman silang iinit eh. So, yun lang yun. Ngayon, nakita natin yung balik, pinagpala ng Panginoon. Nunos, mga kapatid, tingnan nyo maigi. Sipin nga, isipin nyo, dahil may narating po natin, wala po nangyari dito na matay na. Wala mayaman dito, mga kapatid. Pero hindi yun. Pag kayo talaga nagtatapat sa Lord, ibabalik talaga ng Diyos na hindi ko maintindihan kung paano pinangyayari ng Panginoon. Ako hindi ko lang maintindihan. Sa edad kong 30 ko, nakapasok ako sa 20. Bukas 33 na ako. Isipin mo, nakapasok ako sa trabaho. Tuturuan may mga bata, nakakapag-share ka ng Word of God, nakakadaya kanina, matindi topic namin, inaalay mo sa biblical perspective. So, tapos, isipin mo, ang gusto mo lang dati magturo sa school libre. Basta masyarap sila. Akala mo ang bait ng Diyos.
pinagturo ka, binabayaran ka pa. Eh, magturo ka lang, gusto mo na yan eh. Kahit walang bayad eh. Diba? Pumupunta kami mga pastor sa iba't ibang school. Tapos kami pamidala na naman ha, apakain pa sa kanila. Basta makapag-share kami, basta makapag-preach kami mga kapatid. Yun yung ginagawa namin. Eh, ang buti ng ating Panginoon. Ano sabi ng Lord? Okay, total ginagawa niya yan. Pinasok niya ako sa DepEd. Pagpasok ng DepEd, sumasabot ako. Parehas ginagawa mo, may salary pa. Nakikita niyo mga kapatid, kung galing biyaya ng Lord, sinasabi ko dahil buhay ako, patotoo sa inyo. Kaya wag po kayo, Mr. Merlin. Mali mo na, Mr. Merlin, makapasok ako sa DPWH. Gusto mo mag-contractor? Love is ministry often costly. Ano talaga yun? Manataya ng day, tandaan ninyo yung returns mo nito sa atin ay maganda. Okay? Sa aming pinaka-application natin dito, we have to examine ourselves, brothers and sisters. We have to examine our service, kagaya ng simple. At saan ba tayo motivated? Tandaan nyo ba? Are we motivated by recognition or with love? Diba? Yung mga tao kasi nahabol na, uy, ano ko pa? Dapat tayo motivated tayo dahil mahal natin ang ating Diyos na buhay. Next, Cathy. Tuloy mo. At ako'y gugugol ng may malaking kaganapan at paggugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Tatrabaho ni St. Paul, naggugugol siya. Tapos, habang siya nag-ministry sa mga tao, masaya si St. Paul. Iba kasi talaga yung nag-aalatan kapag may mga tao pag pinag-ministry and these people heard the word of God, listen very carefully, tapos may response sila, iba talaga yung pakiramdam, mga kapatid. Lalo kapag tumanggap yan. Kung ako iniibig ko na, kung kayo iniibig ko ng langigit, ako bagay iniibig ng kaunti. Dito si St. Paul, sabi niya, kayo naman binigay ko naman lahat sa inyo. Kaya sabi niya, ako bagay iniibig ng kaunti. Pinakita din ni St. Paul, ginawa niya sa akin, alam ko naman yung balik din yun eh. But it doesn't mean that my ministry will be affected by your character or by your attitudes. Di ba? By your behavior. Church, ito tandaan niya, sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pagministeryo, huwag naman yung nahayaan na yung karakter ng taong pinaglilingkuran nyo o pinagsiservisyon nyo ay maka-apekto sa ministry ginagawa mo. Nagets mo yun? Kasi minsan ang pagtanggap nila hindi maganda, huwag ka mag-frustrate. Nagets nyo? Huwag ka manghihinawa. Ganyan yung tanong ng mga bato sa akin, yung bato sa kanila, paano ko sa'yo tanong ko dito? Sabi ko, kung hayaan na yung ginagawa mabuti ay mawala dahil may isang gumawa sa iyo ng masama. Bakit? Una, huwag mo hindi baka mamaya, behavior niya talaga yung karakter niya. Hindi mo siya mapapabago. Ang mahalaga, huwag kang mapapekto. The same application sa ating din. Sa mag-ministry din ng mga kapatid, marami kayo may encounter na hindi talaga maganda. Para ka naglalay din sa dagat eh. Hindi mo mapapabago na iba eh. O may bagyo talaga doon eh. Tama? Kung malakas ang kanin, malakas talaga ano, hindi mo mababago yung dagat. Ano gagawin mo? E di adjust yung sarili mo. Alam mo palang may bagyo eh. E di maghanda ng magandang mga sasakyan o ng layan. Alam mo palang malakas sa ano eh. O dapat, yun yung pinagandaan mo yung karga mo. Yung iyong sinasakyan. The same thing din sa ating mga kapatid. Nag-gets niya? Hindi. Ulitin mo nga sa mga. Tuloy natin, 16 to 18 na tayo. Sabi ko, balakot ko. Tarapat, ngayon man, ako hindi naging pasahan sa inyo. Yan. Na ako naging pasahan sa inyo. Kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo hinulim sa daya. Matalino si Pablo. Madaya kayo, Sabi niya, sa pagkatuso ko, parang tinangutan niya yung kanila talagang masamang intention. Okay, next. Nanatitin tayo. Kayo ba kayo akong ginaya sa pamamagitan ng sino man sa mga sinugo sa inyo? May pinadala ako dito. Sabi ni St. Paul, ginaya ba kayo? Sino yung pinadala niya mga kapatid? Titus. Pero,
Pinamanin ko si Tito. Dito si Tito Soto sinubo ko kasama niya, ang kapatid, kayo ba kayo dinaya ni Tito? Naman na. Hindi ba kami ay nagsilakan sa isang espiritu. Hindi ba kami ay nagsisunod sa gayon ding mga hakbang. Church, ito yung una. Kaya ka very vital, crucial, once that we lay our hands doon sa mga pinapadala natin sa mga magtuturo. Malaking bagay yan kasi kayong mga nagtuturo, kayong mga ginagamit ng Lord, kayong mga nag-ministry, pinapatungan kayo yung kamay. Hindi nyo lang ganda na mga kapatid ang sarili ninyo. It's a lahat ng patok sa inyong kamay. Kaya nga hindi kami basta-basta nagpapatok ng kamay. Kasi malaking papanagutan namin sa bagay na inyo. Pero kapag ganun na yung trust namin sa mga tao yun, ginagawa na namin yun. So the same thing din yun. Ang totoo, may mga tao sa isa pagkagaling yung mahuhusay. Makikita mo na active, makikita mo yung galing. Pwede may patong yung kamay. But who knows, at the end of the day, magpapatuloy yan sa iyo. At kung yung sinisipon, nakita niya hanggang dulo. I mean, naranasan niya hanggang dulo. Pero kung pinatong niya yung may dito, pagpadala niya doon, mga kapatid, who knows kung magbabakasay. Pero in fact, mga kapatid, si Dimas, iniwan siya. Iniwan siya, kasama niya. So, given talaga yun. But you know, sabi ni St. Paul, okay lang yun. At least, yung dalawa sa iyo, nakilala mo siya, alam mo siya, hindi kayo dadayakin yan. May kumpiyansa si Paul, si St. Paul, kay Tito. And that's the first thing, mga kapatid. Pangalawa, sabi niya, kami ay nagsilakan sa isang spirit. During that time, mga kapatid, talagang isa lang binabantayan nila. Kaligtasan sa lalim ng Panginoong Jesus, mamalasakit, ministry, unang kapagin, ang mga tao, etc. Wala siya ibang hinanan. Kaya nung pinadala niya si Tito, kumpiyansa siya na yung magpapatuloy ng kanyang ginagawa. Ngayon natin po ko dyan mga kapatid. Marami tayong pinatungan ng kamay. Hindi talaga noon na titigil hanggang sa huli. Hindi ko alam kung sino masusunod. But on here, brothers and sisters, mag-ingat po tayo. Kasi meron tayong mga pananagutan. Okay, ano po yung mga lessons na dapat po natin makuha sa mga bagay nito? The first one, we need to have an integrity in the ministry. Integrity. Alam niyo po mga kapatid, isa sa mga sukatan na ministry o isa sa mga definition ng ministry, mga kapatid, ay integrity. Sabi ng isang manunulat, I think sa Philippians, integrity is like virginity. Once it is lost, it's gone. Hindi mo naman babalik yun. Diba? So, may mga tao na nasira. May mga pastors na nasira sa iba't ibang mga bagay, sa iba't ibang lalaki. Mayroon na yung iba yung mga bagay na yun. Kaya yung integrity natin sa ministry, mga kapatid, ay manatilihin po natin. Here Paul tried to defend, mga kapatid, himself against these false apostles, this false accusation. Marami pong gano'n sa kanya. See? Buti nga walang Facebook nun eh. Kung hindi, nabash pa siya. Kasi ngayon, di ba? Tumitigis ka na lang pala tayo, ibabash ka eh. Dahil ilan, pare-pares na interpretation. But it is the Word of God. Sabi niya, hindi ba kami nagsisunod sa gayon ding mga hakbang? So napakahalaga mga kapatid, yung unang bagay, that when it comes to ministry, panatilihin po natin yung ating mga integridad. Why? Because every servant of the Lord, our God, must walk transparently. Diba? Transparent. Ang text ko, alam ninyo. Yan, alam yung situation namin. Binag-usap ko yan, mga leaders. Alam nyo, ang totoo, ayaw ko naman eh. Siyempre, hindi naman nilinig sa inyong kaalaman yung nangyari sa amin. Pero transparent ako. Diba? Yun yung naman yung maganda mga kapatid sa ministry. Kasi doon ka mamahalin ng tao eh. Doon ka nalalag ka ng tao eh. Kaysa nyo nagbabalat kayo ka, nagdidipinsa ka, ginajustify mo kayo ng mga maling bagay. Okay? Kaya tayo bilang mga
tagapagsunod ng ating Panginoong Hesus Kristo, lumakad tayo mga kapatid na transparent. Okay? Sa pera, transparent tayo dapat. Sa ikapu, okay? Ako, hindi ko naman sinasabing masama o ano pa man. Hindi ko rin makita mabuti o ano pa man. May mga tao, ayaw nila ipakita yung kanilang income, mga gastos. Nagtatay siya, pero ayaw nila ipakita. Bakit? Kasi siguro ikaw, baka mabutangan. Di ba mga kapatid? Nakapakita ko yung mayaman na mayaman. Pero ako kasi sa tingin ko pag ito'y mga mananampalataya. Tingnan niyo nga, sa gobyerno naman dapat transparent. May salary, di ba? May salary sa gobyerno, lalagay mo lahat doon. Ilan ang sasakyan mo, ilan ang underwear mo, ay hindi lang sa akin. Ilan ang, ano tawag dito, yung mga kasangkapan mo na electronics gadget, cellphone, lahat ito nagdetalye yung mga gawin. Mas makikita mo ito. Ilan ang liabilities mo, minus mo yun, o ito lang asset. Ilan ang utang mo, yung mga liabilities. Sa lahat yun, transparent. Ganun din mo sa linis. Ano ba ito itatago mo? Diba? Dapat nga yung mga naglilingkod, mga kapatid, ganun tayo. Siguro ako talaga naman, transparent naman tayo sa pera. Transparent tayo sa pamumuno. Okay? Ano pa? Yung gospel, dinala sa atin para, ito ay mga nag-ministry, para matutuloy tayo magbalik sa kanila ng honor. Ito problema kasi dito mga kapatid. Pinag-ministeryohan na sila ni St. Paul, minasama pa nila si St. Paul. Yun yung mahirap. Actually, masakit yun eh. Pwede, hindi lang yung tipong hindi mo tinanggap eh. Sinira ka na. Yun yung mabigat. Okay na sana, nakakarinig tinanggap. Okay, bench na tayo. Okay lang yun, hindi tinanggap. Pero yung pinagmalasakitan ka na, tapos hindi mo na tinanggap, sinira mo pa yung tao, mga kapatid sa iba. Mahirap yan. Aanihin niya yan. Totoo yun, mga kapatid. At marami nang pumuwa sa atin niya, inani na po nila. Totoo yun. Mananagot po sila, mga kapatid. Okay? Then, moral, kasama yan, transparent tayo. Level appreciation kay St. Paul, mga kapatid. Okay, last part. Tatlo yan. Iniisip ninyo na sa buong panahon ito'y kami ay dadahilan sa inyo sa paligid ng Diyos ay nagsasalita kami sa pangalan ni Kristo. Dapat ang lahat ng mga bagay na mga minamahal ay sa inyo mga ikatitibay. So establish na natin ito natin. I-check nyo yung ginagawa sa inyo. Dito kasi si St. Paul, everything na ginawa niya, wala siyang, listen, hindi siya after sa possession ng Corinthians. Bagamat mayaman ng mga tao dito, may mga kaya. He wasn't after, he cleared that. Tapos sabi niya, ito yung magandang sinabi, pa ni St. Paul. Ang totoo nung kaya kami nag-ministry sa inyo para kayo maging matibay at matatag. Isa na nalulungkot ako mga kapatid. Hindi po biro ang ginagawa magtuturo sa inyo sa hapon. Di-designer tayo. Minsan nakikita lang natin it's very comfortable for us. Ito, makinig kayo ha. Sana may nanonood din. Yung tipong, ay, discipleship na naman. Ay, babalik pa kami. Ay, maraming nagagawin. Minsan nag-iisip ako mga kapatid. Kasi ito yung utos ng Diyos eh. Hindi niyo ba alam kung gano'n kabalikal mga kapatid? Na kung hindi namin gagawin, mananagot kami sa Lord. Sa tingin ninyo, ibalik natin na, kami ba walang ginagawa sa buhay? Kami ba walang pamilya? Ito ako eh, gusto namin kumain niya ng noodles, di kami makakuha ng time. Then, ganun kami kakain, alis siya, hindi kami gano'n makakain. Sa bahay na, alam mo, pabili naman ng pamilya. Yun lang.
sa umaga, of course, may discipleship pa sa ako. Ano ba yan? Tanongin nyo kayo ako kung gusto ko yun. Ayoko nun. Magsarap matulog sa ako na. Pero bakit natin ginagawa? Ayan yung sagot ko. Nakita niyo na kapatid? Hindi yan para sa akin. Para sa kapatibay ninyo. We don't force anyone, mga kapatid. Pangalan, nasa ministry kasi kayo eh. Inaya ba namin yung wala sa ministry? Hindi. Pupunta kayo ng biyaya sa inyo yun. Pero, ang priority namin, yung mga nasa ministry. Bakit? Ayan nga yung sagot eh. Para kung soldado na sasabak sa gera, hindi mo alam kung malamig ng gamit yun, hindi patay ka. Tama? Tama daw, sabi Mr. Merlin. Kaya tayo nagtuturo, ito kayo na matindi. Subukan yung kayo naman na magturo dahil nakasahan na kayo ng Lord. Marami sa atin na dapat nandun sa estado na yun, hindi natin magawa. Kasi nasa level pa rin tayo ng kanino. Nung kagaya ng mga taga-Purin ko. See? Ang concern lang naman talaga natin makatatag kayo. Makatibay. Kasi lahat ng katuwiran ninyo, bago yung kinatuwiran, mas katuwiran ko yan. Ay lalo na kayo, nagtatrabaho ako. Eh kung noon nga, mas gusto ko tumit magpahinga. O kaya walang tao dito lang ako. See? Ano ba yung mga kailangan natin? Ako pagin mo lahat yun eh. Pero mo lumatang pa yung aircon, pwede naman patayin. But because for the sake of these disciples, buksan natin, may kape pa yan, may kinapin pa yan. Nakikita niyo ba yung ganun bagay? Buhay ba kayo? Hindi po ako nag-aircon, pero ganun na rin po yun. Okay? So kaya sabi niya, dapat po talaga ng mga bagay ito ay mga minamahal ay sa inyong mga ikatitibay. Walang pag-aangat dito na naman tala. Dati nga, libre yung ano eh. Ano tawag dito? Yung mga xerox. Okay, libre lang. Eh, binalahura ng mga alis natin. Ito, kita mo saan mga bayaran niya yan. Nakita niyo mga kapatid. Parang isang bagay na na-acquire mo na wala kang pagod. Ikaw mismo, yung tao yung mismo mga kapatid, ang sisira. Kasi mabilis mo lang nakuha eh. Mabilis mo lang na-acquire. Pero kung hindi, kung medyo mahirap, kung medyo matindi, pagtsatsagaan mo yun eh. Diba? Kung medyo matindi mga kapatid, ano mangyayari? Iingatan mo rin yung treasure mo. Pero isang bagay na madali mong makuha, madali mo lang dito itatapon eh. So baka may mga yumaman, tapos sa kinabang mga anak, di ba pinabaliwala? Kung gano'n kahirap sa isang magulang, yan ang magpuntar ng mga gano'n. Kaya inat na inat siya, na hindi basta gumastos. Pero nung binigay yung bagay niya sa anak, pag yung batang yun, mga kapatid, o yung tao yun, ay hindi naging maayos sa kanyang karakter o behavior, ano yung mangyayari? Masasayang lang yung biyaya. Ganun din sa atin. Kaya tayo pinapatibay dito. Kaya sana pagdating ng araw, kayo, hindi na lang kayo taga-upo, maging taga-pagturo na rin ng iyo. Next! Natakot na ako na baka sa akong parang kung kung ako'y dumating, ay kayo'y masagtungan ko. Ito yung pinatatakot ni Simon. Ano yan? Ano yung ganun? Sasabi mo nakikita nyo. Hindi kaya yung ibig ko at ako'y hindi masagtungan tayo. Pasal pa ang masagtungan. Hindi kaya yung ibig sa inyo baka sa alaman. Para nga rin magkaroon ng magtatalo, nanilibo ko, kagamitan, kakapi-kapi, mga paninirang puri, papagsirang puri, mga paghatid dumami, mga kapalamuan, mga pagkakagulo. Yan pwede mo na. Baka pag ako'y dumating na muli ako'y pababain ng Diyos. Pababain ng Diyos ko sa harapan ninyo. At ako'y malumbay dahil sa marami na sa mga kasalan una
matindi na nagsisi sa karumihan, sa pakiyapid, sa bugan, sa ginawa nila. Sa nakita niya mga kapatid yung kahalayan, nakita niyo yung karumihan, yung pakiyapid. Marami kasi places na ganyan sa Corinto, sa immorality. Ano ba? Stripes, balikungan yung kanilaki. Stripes, immorality, jealousy, anger, unrepentant sins, lahat na nakalinya eh. So, ito yung godly concern ni St. Paul. Ito yung concern ni St. Paul. Yung godly things, yung holiness, na sana pagbalik niya ang mga kapatiran dito masungkuhan, wala na kayong galit sa isa't isa. Wala na kayong chismisan, wala na kayong mga, yung patok sa daan, wala na yung mga, kung ano-ano pamiligan, walang division. Yun naman kasi yung masakit lang sa isang manggagawa, kagaya ni St. Paul. I mean, wala naman siya ginawang masama sa inyo eh. Ano bigat nga yung magaya ni kanina? Ano nangyari? Siya pa mismo yung binabanatan. See? May problema na sila sa akin sila. Kaya dahil ang mga tao dito, mga kapatid, ay ano tawag dyan? Immature. Kaya hindi ay lumalabas sa kanilang mga karakter. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat makita po natin yung mga bagay nito. Mahalaga yung pinag-aaralan natin. Mahalaga yung mga bagay nito. Makita natin bilang mga tagapaglingkod ng ating Panginoon. Sige, dahil sa tayo dito nag-ministry. Dahil sa tayo dito ginagamit ng Lord. Kaya yung ilan sa inyo, o tayo lahat na nandito na siguro, tuloy lang. Mag-MBBQ. Yung mga maranasan tayo ng magaganda, tingnan nyo lang sa St. Paul. Matindi yung kanyang dinanas. Okay? Kaya tayo bilang mga Kristiyano, dahil lagi, hindi paglalakad sa isang payapang tubig ang ating pong paglilingkod. Ang ating paglilingkod, tandaan ninyo, madalas maalon, madalas mabagyo, madalas malakas ang ampas ng hangin. Pero assurance mo dito, kasama natin ang Panginoon. Yan yung ending yun eh. Alam niyo kung bakit? Bakit ito siya kasi sinto na ganyan? Pwede niya maiwan yung mga yun eh. Pwede sabihin niya sa Lord, grabe na niya, Lord, okay na ko yan. Pero dahil nga, ang Panginoon ang kanyang inspirasyon, tuloy pa rin siya. So saan ganyan din tayo natin? Yung pagmamahal natin sa Diyos, yun yung magpatibay po sa atin, magpatatag at magpapatuloy po tayo, mag-motivate sa atin sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi kung tayo hindi tayo tatagal. Diba? Eh kami nga rin, malayo ng bahay namin. Lagi kong sinasabi sa inyo. Pero dito tayo tinawag ng Panginoon. Maglilinis din tayo dito namin. Kaya din yan. Dito kayo tinawag ng Lord. Hanggang tayo naman na makapunta. Dito kayo. Diba? Yun talaga yun eh. Ang gagawin mo. Yung katrabaho ko. Yung katrabaho ko. Alam mo, nagsisigma sila. Doon lang sila sa Malagunyatan. Basta doon sa may Caloocan, yung bahay nila. Doon lang malapit. Siguro mga 2 street lang yata. Alam mo saan yung church nila? Sa Rizal. Sa Rizal. Nung wala pa sila nasakyan, gahi sila. Tapos 4, umaking sa madaling na. Kaya may isang gano'n, gano'n pa din. Ang ministry na mga kapatid, yung ministry na nagtuturo siya ng mga bata. Nagpapaawit din siya, pero nagtuturo siya ng mga bata. Imagine that. Pwede niya nang sabihin, okay na ako dito. Andun yung main nila, pero yung tatay ni pastor, sumuport sila lahat. Kahit may pamilya na sila, sumuport sila. So sa isang lugar doon, makakapag doon sila. Imagine that. Sino maigang bigat mo? Kaya nga magsasabihin ko, kung ba ako sa Baliches, mas nakakahiya sa kanila mga. Badalat rin, namatay na lang. Hindi na sino ang pagiging Kristiyano sa sarili ng mga kalookan. Hindi tayo marabali.
Dito malakas pa o dito po eh. Dapat ma-determine niyo muna mga kapatid na ito talaga ang simbahan na ibig sa inyo ng Diyos. Pag hindi, i-check mo na yung sarili mo. Okay? Ito naman mga kapatid ay paalala lang. Diba? Handa nyo ha? May mga kasing nag-chat-chat, papahiwati, gusto naman umalis. Hindi ko alam kung natatawa ako, natuwa eh. Ano parang ang tagal mo na sa Lord. Hindi mo pa alam kung saan talaga simbahan mo. Yan yung mga nakakatakot. So, ingat na lang kayo at kung meron sa itali ko mga kapatid, gagayahin ko. Sabi sa paborito kong pelikula ng Taken, good luck. Lalo na yung good luck. Pero, ay lang. Yung mga tao to, pag may mga tampo-tampo sa puso, ang unang gusto gawin, lumakyas, umalis. Ba't hindi mo isod yung tampo mo sa puso? Kaya kasi nyo, yun yung unahin mo. Hindi yung nagtampo ka, alis ako. Doon pa rin yung tampo. Hindi na wala. O, ano lang yun, makakapera lang yun. Tapos, matagal ka ron. Bakit? Makikita ka na naman. Pagtatampo ka na, lilipat ka na. Ganun pa rin yun. Alam niyo po, ang baboy, kahit bisa pa yan ang magagalang namin, baboy pa rin yan. Ha? Babalik pa rin yan doon. Ba't baboy siya? Huwag na rin yung baboy. Yung beggar na nalala ko, kinuha ng isang barbero, dinamita, etc. Pero panlabas na yung inayos sa kanya. Hindi inayos yung loob. Isang linggo, bumalik doon sa tirahan niya sa street, sa kalsada. Bakit? Hindi nakabay yung loob. Ayusin mo yung loob mo, madaling mag-ayos ng labas. Amen? Nailan natin, galas 12, kapag-birthday ko na, uwi na tayo nakatuloy. Okay na yun? Pinaalala kasi ni Sister Marisa yung birthday ko. Salamat po. Tapos na trabaho ko, ito lang na. Lord, pinupulit ko namin sa Panginoon. Maraming salamat po sa tulong po sa amin, Lord. Maraming salamat. And dahil naturuan niyo po kayo magpapababa, Lord, ikaw po ginagawa namin yung sentro. Palagi, hindi po sa amin pinapaunawain, Lord, na kayo po talaga yung sentro. And tinuturuan niyo po kayo maging humble, na hindi ilabas ko ano yung mga na-achieve namin. Pagwas papurihan pa po namin, Lord, sa mga nagagawa namin. And hindi po kami natawag, Lord, minsan na nalalabas yung gano'n, hindi po kami natawag sa mga gano'n, Lord. And napupurihan pa po talaga namin, Lord. Ingatan niyo po kami sa pag-uwi. Yan po, Jesus name. Amen.